Nagsimula ang pelikula sa isang madilim na police station, kung saan 5 gangster ang makikitang pinagtutulungan ang police commissioner dahil sa pag-aresto niya sa isang magandang babae. Matapos bugbugin ang kawawang opisyal, lumabas sila ng gusali nang hindi pinipigilan ng kahit na sino. Habang naglalakad sila sa labas, na-realize nilang walang laman ang kalye at kahit na ang sinehan na kadalasang busy ay sarado. Nang ma-realize ng pinuno ng grupo na merong mali, agad nilang sinubukang bumalik sa police station, ngunit isinara ng mga pulis ang pinto at bintana, dahilan para matrap sila sa labas. Ilang sandali pa, bigla silang pinalibutan ng mga miyembro ng Axe Gang mula sa lahat ng panig. Sinubukan ng mga lalaki na humingi ng tulong, ngunit ang pinuno ng Axe Gang na si Brother Sam, ay tinawanan lamang sila at sinabing walang darating dahil sumali na sa kanila ang kanilang miyembro. Sinubukan ng pinuno na tumakas, ngunit isang miyembro ng Axe Gang ang naghagis ng palakol, na hiniwa ang kanyang binti mula sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, walang awa siyang pinatay ni Brother Sam gamit ang palakol. Ang babae kanina, na nanginginig sa takot, ay nagmakaawa kay Brother Sam na palayain siya. Sinabi sa kanya ni Brother Sam na hindi siya pumapatay ng mga babae, ngunit hindi siya nagstick sa kanyang mga salita, bago siya pinasabog gamit ang kanyang shotgun. Nabunyag na sa lungsod na ito, maraming kaguluhan at problema, at palaging nasasangkot ang mga pulis kapag sinusubukan ng mga gang na gumawa ng masama. Ang pinaka-nakakatakot na gang ay ang Axe Gang, at sila ay kilala sa pagiging walang awa. Lumipat ang eksena sa Pigsty Alley, isang mahirap na neighborhood na pag-aari ng isang middle-aged couple, na sinasamantala ang lahat ng kanilang tenant hindi lamang sa renta, kundi pati na rin para makakuha ng libreng pagkain. Ang landlord doon ay laging nilalandi ang mga babaeng nangungupahan, at hindi rin pinatawad pati na ang mga bading. Masipag ang mga taong nakatira doon, ngunit wala silang gaanong pera, kaya naman hindi sila pinapakialaman ng Axe Gang. Isang araw, habang naliligo ang isa sa mga tenant, biglang huminto ang tubig. Tinawag niya ang landlady at galit na humingi ng paliwanag. Dahil dito, nagalit ang landlady, na nagmamadaling bumaba sa hagdan, at sinimulang murahin ang lalaki. Iginiit niya na ang mga tenant ay hindi nagbabayad ng kanilang renta, kaya nililimitahan niya ang paggamit ng tubig sa loob ng 4 na araw sa isang linggo. Pinagmumura niya ang bawat ibang nangungupahan, bago sinapak ang nagrereklamo. Ang hindi alam ng mga tenant, ang landlord at ang landlady ay talagang mga retiradong kung fu master na may pambihirang kakayahan. Hindi nagtagal, bumalik ang landlady sa kanyang silid, only to realize na ang kanyang asawa ay nambababae at naninilip sa mga naliligo. Kaya naman, binugbog niya ito, at itinapon sa bintana. Pagkaraan ng ilang oras, dumating sina Sing at Bone sa Pigsty Alley, kung saan pumasok sila sa isang barbershop. Hiniling ni Sing sa lalaki na gupitin ang buhok ni Bone. Pagkatapos itong gawin, binantaan niya ang lalaki kung bakit niya ginawang kamukha ni Piolo ang kanyang boss. Lumalabas na si Bone ay nagpapanggap bilang pinuno ng Axe Gang, at ipinakita ang kanyang nakakatakot na tato upang takutin ang lalaki. Dinala ni Sing ang lalaki sa gilid at humingi ng pera para hindi niya matikman ang lupit ng kanyang amo. Gayunpaman, hindi sumunod ang lalaki at sinabi kay Sing na marami siyang kakampi. Sa lalong madaling panahon, napalibutan sila ng mga residente ng colony. Si Sing, na hindi natatakot, ay nagpasyang hamunin sila sa isang one-on-one battle. Una, hinamon niya ang isang babaeng magsasaka at hinayaan siyang unang umatake, ngunit ang suntok ng babae ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Kaya naman, hinamon niya ang isang matandang lalaki, ngunit nabunyag na siya ay isang bodybuilder. Muli niyang pinalitan ang kanyang challenger sa isang bata, ngunit meron din siyang ganap na matipunong katawan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tinawag na ng lalaki ang landlady, na nagsimulang hampasin si Sing gamit ang kanyang tsinelas. Binantaan siya ni Sing na kabilang siya sa Axe Gang at tatawag siya ng backup. Naghagis siya ng paputok sa dingding para kunin ang kanilang atensyon, at ang Vice General ng Axe Gang ay pumasok. Mabilis na sinisi ni Sing ang landlady sa paghagis ng paputok, ngunit bago pa makapag-react ang Vice General, mabilis na tumakbo ang landlady at nagtago sa ilalim ng kanyang kumot. Dahil dito, ibinaling ng Vice General ang atensyon sa lalaki, ngunit bago pa niya ito masaktan, isang hindi kilalang puwersa ang nagpatalsik sa kanya hanggang sa basurahan. Mabilis na sumugod sa kanya ang mga miyembro ng Axe Gang, at inutusan niya silang agad na tumawag ng backup. Paglubog ng araw, kontrolado na ng nakakatakot na Axe Gang ang buong colony. Pinalibutan ng mga nakasot na miyembro ang buong Pigsty Alley, na ginawa itong parang bilangguan para sa mga taong nakatira doon, at wala silang ideya kung ano ang nangyayari.
Isang nakakatakot na sandali ang nangyari, nang isa sa mga miyembro ng gang ang nagbuhos ng gasolina sa dalawang taong walang laban. Si Brother Sam, ang pinuno ng gang at isang napakalupit na tao, ay nagbigay ng seryosong babala sa mga tao. Gusto niyang malaman kung sino ang umatake sa kanyang Vice General, at nagbantang susunugin ang lahat kapag hindi sila umamin. Pagkatapos ay itinapon niya ang lighter patungo sa babae, ngunit hinarang ito ng kuli ng colony. Nang sabihin niyang siya ang bumugbog sa Vice General, agad siyang inatake ng lahat ng miyembro ng Axe Gang, ngunit nagawa niyang ma-handle ang halos lahat ng ibinato sa kanya sa tulong ng kanyang kung fu. Sa gitna ng kaguluhan, ibinunyag rin ng mananahi ang kanyang sarili bilang isang kung fu master, at tinulungan ng kuli na labanan ang mga miyembro ng gang. Lumalabas na ang panadero ay magaling din sa kung fu, at madaling sinira ang mga baril gamit lamang ang kanyang stick at kung fu. Nang magkakasama, nagawa ng tatlong martial artist na takutin si Brother Sam at ang lahat ng miyembro ng kanyang gang. Noong gabing yun, hinuli ng Axe Gang sina Sing at Bone dahil sa pagpapanggap bilang mga miyembro ng Axe Gang at pagsira sa kanilang reputasyon. Inutos ni Brother Sam ang pagpatay sa kanilang dalawa, ngunit bago pa siya mapatay, ipinakita ni Sing na magaling siyang magbukas ng kandado. Ganon din ang ginawa niya para kay Bone at iniligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos ay nakiusap si Sing kay Brother Sam na isali siya sa Axe Gang dahil ito ang kanyang pangarap sa buhay. Dahil dito, inutos sa kanya ni Brother Sam na pumatay ng isang tao kung gusto niyang sumali sa kanilang gang. Nang gabing yun, pinag-usapan ni Bone at Sing na gusto niyang patayin ang landlady at ang lahat ng mga nangungupahan sa Pigsty Alley. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Bone na hindi siya marunong mag-kung fu, kaya hindi niya magagawang patayin sila. Nang marinig ito, ikinwento ni Sing ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, nakilala ni Sing ang isang kung fu bookseller na nagsabi sa kanya na meron siyang perpektong mukha at katawan para maging kung fu master, at nagbenta sa kanya ng isang manual ng Buddha Palm Technique. Inubos ni Sing ang kanyang ipon sa pagbili ng libro mula sa vendor, ang perang inipon niya sana upang makapag-aral bilang isang doktor o abogado. Binasa niya ang libro at araw-araw na nagsanay. Gayunpaman, nang iligtas niya ang isang batang babae mula sa mga bully, binugbog siya ng husto at pinagtawanan dahil sa paniniwalang maaari siyang matuto ng kung fu. Bukod sa pagpapahiya, inihiyan din siya ng mga bully. Labis itong ikinalungkot at ikinagalit ni Sing, kaya nagpa siya siyang maging isang mamamatay tao. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa para bumili ng ice cream, ngunit tumakas sila nang hindi nagbabayad. Ang babaeng may-ari na nagngangalang Fong, ay hinabol sila, ngunit nakasakay na ang dalawa sa tram at tinukso ang babae habang tumatakas sila. Nang sumunod na araw, pinagalitan ng landlady ang tatlong master dahil sa hindi pagsabi sa kanya na mga kung fu master sila, dahilan para gawin na silang pangunahing target ng gang. Nagkaroon siya ng pagtatalo kay Rabbit Teeth Jane at sa lahat ng iba pang mga tenant na nagsimulang sumigaw sa kanya. Dahil dito, nagalit ang landlady at ang kanyang sigaw ay nagawang mabasag ang ilang baso, na nagpatigil sa lahat sa pagsasalita. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dumating sina Sing at Bone, umaasang mapapatay nila ang landlady. Nagtago sila sa isang sulok at sinubukan ni Sing na batuhin siya ng kutsilyo, ngunit hindi sinasadyang bumalik ito sa kanyang sariling balikat. Hiniling niya kay Bone na gawin ang trabaho dahil siya ay nasaktan, ngunit siya ay napakalampa at tinamaan si Sing sa kanyang kabilang balikat. Para sa kanilang huling kutsilyo, lumapit ng kaunti si Bone, ngunit naitusok niya ang dulo kay Sing at natamaan lamang ang landlady ng handle. Matapos ang kanilang nabigong pagtatangka, sinubukan nilang tumakbo, ngunit napansin sila ng landlady. Para takutin siya, binuhat ni Bone ang isang malaking box, na lumalabas na may mga ahas, ngunit lahat ng ahas ay nahulog kay Sing. Nang subukan ni Sing na tanggalin ang mga ahas sa pamamagitan ng pagsipol, kinagat ng isa ang kanyang bibig. Kalaunan, isang habulan ang naganap habang hinahabol ng landlady si Sing sa buong highway. Ngunit sa huli ay nagawang makatakas ni Sing sa babae. Kinaumagahan, nang nakipagkita si Bone kay Sing, napansin niyang magaling na ang kanyang mga sugat at pinuri ang kaibigan sa kung paano niya nagagawang mag-heal ng napakabilis. Pagkatapos ay napansin nila ang dalawang bulag na lalaki na may dalang malaking bag at pinagtawanan sila. Hindi alam na ang mga bulag na lalaking ito ay talagang mga bihasang kung fu master na inupahan ng Axe Gang. Nang bigyan ng malaking pabuya, pumayag sila sa plano ni Brother Sam na patayin ang tatlong master sa Pigsty Alley. Nang gabing yun, dumating ang mga bulag na kung fu master sa Pigsty Alley, at nagawang patayin ng isa sa mga bulag ang kuli.
Ang isa pang bulag na master ay pumunta sa mananahi at nagsimula silang maglaban. Nagawang bugbugin ng mananahi ang bulag, ngunit paglabas nila ng shop, na-outnumber siya ng 2. Gumamit ang mga bulag ng musical instrument upang atakihin ang mananahi gamit ang lahat ng uri ng armas. Ilang sandali pa, tumulong na din ang panadero sa mananahi, ngunit kahit na ibinigay na niya ang lahat ng kanyang makakaya, silang 2 ay hindi kayang talunin ang mga bulag na lalaki. Nang malapit na silang tamaan ng final blow, pinigilan sila ng landlady gamit ang kanyang malakas na pagsigaw. Sa sandaling yun, lumitaw ang landlord sa pagitan ng mga bulag at sinira ang kanilang instrumento. Pagkatapos ay sinimulan niyang bugbugin ang mga ito gamit ang sarili nilang mga suntok, at ginamit ang kanyang lakas para ihagis ang 2 lalaki na parang mga langaw. Mabilis na inayos ng mga lalaki ang kanilang sarili at inayos ang kanilang instrumento upang atakihin ang landlord ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Ngunit dumating ang landlady upang tumulong at sumigaw ng napakalakas, dahilan para matangay ang 2 bulag at mapunit ang kanilang mga damit. Ang 2 bulag na lalaki ay nagmakaawa para sa kanilang buhay at tumakbo sa sobrang takot. Pagkatapos ng laban, binantaan ng landlady si Brother Sam na wag na muli silang guguluhin pa. Sa sumunod na eksena, nagluluksa ang Pigsty Alley sa pagkamatay ng kuli at ng mananahi. Ang panadero, ang nag-iisang nakaligtas, ay nagpasalamat sa mga may-ari nang hinayaan nila siyang makita ang kanilang husay sa kung fu, bago siya namatay. Ibinunyag ng mag-asawa sa mga tenant na gusto nilang maging ordinaryo, dahil namatay ang kanilang nag-iisang anak dahil sa kung fu. Hiniling ng poging lalaki kanina na sanayin sila sa kung fu, ngunit tumanggi ang landlady dahil kakailanganin ng masyadong maraming oras para matuto, maliban na lang kung ipinanganak kang henyo. Ipinakita sa kanila ng lalaki ang kanyang mga skills at ipinaliwanag na siya ang gawan, ngunit pinabagsak siya ng landlady gamit lamang ang isang suntok. Kinabukasan, napansin muli ni Sing at Bone ang babaeng nagtitinda ng ice cream. Nais ni Sing na kunin ang kanyang benta at tinakot siyang ibigay ito. Nang malapit na silang umalis, ipinakita sa kanila ng dalaga ang isang candy bar. Nabunyag na siya ay isang pipi at nagsenyas na kilala niya siya. Narealize ni Sing na siya ang babaeng sinubukan niyang iligtas mula sa mga bully, bago siya binugbog noong mga bata pa sila. Naging emosyonal si Sing, itinapon ang candy bar, at sinabihan si Bone na lumayo na sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang lahat ng perang ninakaw nila at pinauwi na siya sa kanilang nayon. Ngunit pagkatapos, may hindi inaasahang nangyari kay Sing. Hinuli siya ng 2 miyembro ng Axe Gang at dinala siya kay Brother Sam, na nagbigay sa kanya ng gawain para makapasok siya sa kanilang gang. Pagkatapos ay dinala siya sa mental asylum, kung saan iniabot sa kanya ng advisor ng gang ang isang mapa, at sinabihan siyang pumunta sa pinakadulong selda at palayain ang lalaking nasa loob nito. Nang walang sinasayang na oras, agad na pumasok si Sing sa loob, at sa kabila ng ilang senyales na wag itong gawin, ginamit pa rin niya ang kanyang lockpicking skills para dahan-dahang buksan ang bakal na pinto. Sa loob nito ay isang matanda na nagngangalang Mr. Beast, na tila hindi naman kalakasan. Dinala si Mr. Beast sa headquarters ng Axe Gang, kung saan walang naniniwala na siya ay isang mahusay na killer. Tinanong ng advisor kung magkano ang kanyang presyo, ngunit sinabi sa kanila ni Mr. Beast na kailangan niya lang ng isang karapat-dapat na kalaban at hindi pera. Hindi pa rin kumbinsido si Brother Sam at inutos sa kanyang mga tauhan na bugbugin ang matanda. Tinanggap ni Mr. Beast ang pambubugbog na parang wala lang, at kinuha ang baril mula sa lalaki. Pagkatapos ay binaril niya ang kanyang sarili, ngunit nagawa niyang mahuli ang bala bago pa ito tumama sa kanya gamit lamang ang 2 daliri. Sa sobrang pagkamangha at takot, iginalang ng Axe Gang si Mr. Beast para sa kanyang hindi kapanipaniwalang kakayahan. Ilang sandali pa, naglakad si Mr. Beast patungo sa pader at winasak ito gamit lamang ang isang pagsipa, na gumawa ng daan patungo sa kasino. Sa loob, natagpuan niya ang mga may-ari ng Pigsty Alley, na gustong labanan ng Axe Gang para matapos na ang lahat. Mabilis na nagsimula ang isang malupit na labanan sa pagitan ng mga Kung Fu Master, ngunit lumalabas na kayang tanggapin ni Mr. Beast ang lahat ng mga pag-atake sa kanya nang hindi man lang pinagpapawisan. Pagkatapos ay sinimulan silang bugbugin ni Mr. Beast, at kahit na ang full force ng sigaw ng landlady ay walang ibinatbat sa kanya. Nagpatuloy ang laban, at si Mr. Beast ang nakakuha ng kalamangan. Nang wala ng ibang choice, binuksan ng landlady ang tuktok ng funeral bell at sumigaw dito. Ang kanyang sigaw, na mas pinalakas pa ng kampana. Sa wakas ay nagawang mapatalsik ang halimaw, na naging sanhi din ng pagkasira ng buong gusali sa proseso. Sa huli,
kinilala ni Mr. Beast ang kanilang lakas at sumuko, para lang lokohin sila at subukang atakihin ang mag-asawa gamit ang kanyang lotus pen. Pagkatapos ay sinaksak niya ang mga ito at inilagay silang dalawa sa isang lock. Nang ma-realize na si Mr. Beast ay isang malaking banta, inutusan ni Brother Sum si Sing na hampasin siya sa kanyang ulo gamit ang isang kahoy. Gayunpaman, sa halip ay hinampas ni Sing si Brother Sum, bago binasag ang kahoy sa ulo ng matanda. Sa sobrang galit, itinapon ni Mr. Beast ang dalawang master at pagkatapos ay inatake si Sing. Sinuntok niya si Sing ng napakalakas, na naging sanhi ng pagsubsob ng kanyang mukha sa sementadong sahig. Nang ma-distract si Mr. Beast, tumakas ang mag-asawa kasama si Sing. Sa sobrang pagkainis na hinayaan niya silang makatakas, sinigawan ni Brother Sum ang matanda, ngunit pinatay siya nito gamit lamang ang isang suntok sa kanyang mukha. Samantala sa Pigsty Alley, ang landlord at ang landlady ay nagawang mailigtas si Sing mula sa kamatayan gamit ang Chinese medicine at acupuncture. Namangha sila sa kung gaano siya kabilis gumaling, at napagtanto na si Sing ay may hindi kapanipaniwalang kapangyarihan, na kanyang na-unlock sa pamamagitan ng Qi. Samantala sa labas, pinalibutan ni Mr. Beast at lahat ng miyembro ng Axe Gang ang buong neighborhood. Si Sing, na naka-recover na, ay tinulungan ng mag-asawa na makapagpahinga, bago dahan-dahang naglakad palabas ng silid. Sa sumunod na eksena, naganap ang final battle sa pagitan ng buong Axe Gang at ni Sing. Sa kabila ng dami ng kanilang bilang, nagawa silang talunin ni Sing ng paisa-isa. Sa loob ng apartment, pinag-usapan ng landlady at landlord kung paano na-unlock ni Sing ang kanyang chi flow at na-unleash ang kanyang tunay na potensyal. Matapos talunin ng lahat ng miyembro ng gang, mahinahong naglakad si Sing papunta kay Mr. Beast at sinuntok siya sa kanyang panga. Kasunod nito, ang dalawa ay nagkaroon ng isang malupit na laban, kung saan tila match sila sa isa't isa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ipinakita ni Mr. Beast ang kanyang tunay na anyo. Gumamit siya ng toad style technique, na ginawa siyang napakalakas. Gamit ang isang pag-atake, pinadala niya si Sing na lumilipad sa kalangitan sa itaas ng mga ulap. Habang nasa itaas, natanggap ni Sing ang pagpapala ni Buddha at naalala ang Buddha Palm Technique. Nang bumaba na siya, ginamit niya ang technique, at inatake si Mr. Beast diretso sa lupa. Ngunit bago pa niya ito mapatay, sumuko na si Mr. Beast. Gayunpaman, isa lang itong panlilinlang at sinubukan niyang saksakin si Sing, ngunit isa pang pag-atake ang bumulaga sa kanya, kung saan isang malaking butas ang lumitaw sa dingding sa hugis ng isang palad. Sa huli, sa wakas ay inako na ni Mr. Beast ang kanyang pagkatalo at tinanggap na si Sing bilang kanyang master. Makalipas ang ilang buwan, sina Sing at Bone ay nagbukas na ngayon ng candy shop sa lungsod. Nang nagpakita si Fong sa labas ng shop, napansin siya ni Sing, at sa wakas ay nagkasama ng muli ang dalawa. Sa huling eksena, sinubukan muli ng Kung Fu bookseller na magbenta ng isa pang libro sa isang batang lalaki, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.